Magandang umaga, magandang araw sa inyo mga kababayan, mga ka-OFW at mga idol dyan. Dito po ang inyong Kuya James. Makikimarites na naman. Bago ang data, before anything else, saludo po kami kay ating Pangulong Bongbong Marcos dahil sa tagumpay ng kanyang pagbisita tungo sa Germany. Meron lamang po tayong na deals na 4 billion US dollar. Biruin nyo ha. Nakahikaya tayo doon para mag-invest dito. Tapos sabihin nyo, pasyal. Ano ba yung ano talaga dyan? Real talk tayo guys ha. Ito Sambayan ng Pilipino, makinig po kayo. Sa mga hindi pa nakakaunawa, ano ba ang state visit? Ang state visit po, ginagawa po yan ng bawat presidente. Bawat presidente po ginagawa po yan. Even si Duterte, ginawa niya to. Ginawa niya yung state visit. Ang dahilan po kasi niyan, para hikayatin po ang mga investor na mag-invest dito sa Pilipinas. Diba? Yun ang purpose po noon. Ngayon, pag nahikayat sila, mag-invest sila. Pag nag-invest sila, sinong makikinabang? Ang sambayan ng Pilipino. Dadami trabaho. Yun ang dahilan, yun ang reason nun. Papaka-hipokrito naman tayo, wag na walang ganyanan. Wag natin lilangin yung mga nakikinig sa atin. Ano bang reason kasi ng ay naku, nag-GG tuloy ako. Yung po ang dahilan, sambayan ng Pilipino, mga babae, yung po ang dahilan ng state visit. At alam ko, marami na sa atin dito alam yan eh. Yung iba lang nga, yung ngayon, yung mga, lalo na yung mga nakikinig na dadala din ng kanilang mga damdamin dahil sa pananalita ng dating Pangulong Duterte, kailangan silang mapaunawaan sa mga bagay na yun. Naintindihan din nila. Sir, kayo din ng mga laging nandyan sa likod ng dating Pangulong Duterte, mga palakpak boys, ay yung iba pang nasa gobyerno diba? May senador, 2 senador, merong 2 politikong nakalipas na rin, spokes. 3 senador pala yun. Yung isa, siya yung nag-ayaw na contempt ang Pastor Kibuloy. Kilala nyo na yun. Andun sila. Ano ba talagang purpose ng rally nyo? Wala naman kaming nakikita magiging dulot na sa Pilipinas. Ang aming mahal na Pangulong Bongbong Marcos nagsisikap pupunta sa ibang bansa para magikayat ng mga investor magdala ng trabaho din sa atin sa Pilipinas pag-invest. Tapos yung ginagawa ninyo taliwas. Pasensya na ho. Kasi yung resulta ng magitan ng ginagawa nyo ang saklap. Paano kung yung mga investor hindi mag-invest? Paano yun? Dahil nga sa gulong ginagawa nyo, diba? Ang Pangulong Marcos adik. PI, meron tayong Pangulong Bangag. Paano? Buti nila ang aming mahal na Pangulong Marcos. Kulang. Talagang pinakita niya sa inyo na hindi niya kayo papatulan. Sa totoo lang, nagsalita na nga sa itong nakaraan. Sabi niya, hindi, nalilito na rin ako eh. Naguguluhan na rin ako, hindi ko na nga alam kung ano eh gusto niyang sabihin. Di ba?
Eh paano naman kahit sino naman din, ano ba yan, sino naman malilito, maguguluhan. Sa unang rally nyo, sabihin nyo, yun na nga, si Marcos adik, si Marcos bangag, nagkaroon tayo ng presidenteng bangag, adik, o diba? Tapos biglang sabihin nyo, wala pang lumilipas sa isang buwan, sabihin nyo, ay hindi ko sinabi yung, wala akong sinabi gano'n. Baka patayin ako ni Marcos yan. Huwag na mamatanda na ako. Maawa kayo sa akin. Diba? O kayong mga nanonood, kayong mga DDS dyan. O, kayo, hindi yun basta lang tayo maniniwala. Basta lang kayo maniniwala. Alam niyo ganito yan guys, mga kababayan, mga sambayan ng Pilipino, ganito yan. Ang politika po, kung hindi po kayo talaga nagmamasid dyan, kung hindi po kayo talaga observer, kung hindi po nyo tinitingnan ng bawat politiko nagsasalita at tinitingnan ng kanilang mga ginagawa, yung kanilang pagserbisyo, hindi nyo ito pinagmasdan at tinignan ng mga motibo ng kanilang mga ginagawa sa kanilang pagserbisyo, madali po ay maloloko. Maniwala kayo sa akin, believe me. Tumanda na lang po ako dito sa... lalo na siguro may mga magulang kayo. Okay, ikaw mismo ikaw. Siguro nasa edad ka na ngayon. Siguro naman, hindi naman ikaw yung boto lang ng boto. Diba? Ganun din ako. Hindi lang ako yung boto ng boto. Hindi yung uupo lang ako, nililista ko lang kung sino gusto ko lista, ganun. O kaya, nililista ko lang dahil may pakinabang, mga ganun. Hindi ganun ako. Marahil kayo rin, hindi rin ganun eh. Diba? Gina G. Hindi, gusto ko lang buksan ang isipan ninyo sambayan ng Pilipino. Kababayan diyan, mga OFW. Na ang politika po, politician, hindi natin dapat basta-basta binibigay ng ating mano diyan. Hindi natin basta-basta binibigay ang ating boto sa kanila. Dapat yun na nga, tinitingnan natin yung track record, tinitingnan natin kung ano yung motibo niya, kung ano yung mga napatunayan niya na gano'n. Titingnan natin lahat yan. Kaya sa susunod na joke. Sir, seryoso na, Sir Duterte. Tama na ho. Gusto niyo pong manatili legacy niyo? Maging ano na lang po kayo, manahimik na lang po kayo, at kung meron kayong gustong mangyari sa Pilipinas, siguro ang tanging magagawa nyo na lang bilang dating presidente, mag-advise lang sa aming bagong presidente, sa aming mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Yun na lang ang trabaho na magagawa nyo. Hindi nyo na ho trabaho pakialaman yung trabaho ng aming Pangulo ngayon. Kasi, ang Pangulo po, nagtatrabaho siya para sa Pilipinas ngayon. Pinaghihirapan niya ho eh. Naghihirap siya talaga. Kikitang-kita ho namin eh. Ginagawa niya ho lahat eh. Para umangat po ang bansang Pilipinas eh. Damay mi. Oh. Love you. Hindi nyo po kami kalaban. Love you. Pero sana po, manindigan din po kayo bilang Marcos. Tingnan nyo, tinawag yung tatay nyo, tinawag ang pamilya Marcos Toyo. Payag kayo? Kami hindi payag kasi si Apo Lakay talagang legacy sa saludo. Diba? Yung ginawa niya sa bayang Pilipinas, sa bansang Pilipinas hanggang ngayon, pinakikinabangan ng buong Pilipinas hanggang ngayon. At sa susunod po, sana magpapaalam na muna ako. Sa susunod po, sambayan ng Pilipino, OFW, kita-kita tayo ulit. Salamat po. Morning.